arraignment and pre-trial sa kaso po na nakasampa po sa RTC Valenzuela at inaasahan po natin na any moment from now ay tutulak na po yung security convoy lulan si Alice Guo papunta po sa Valenzuela RTC. May nilabas din yung party, RTC na parang pinapalipan sa kaso po na nakasampa po sa RTC Valenzuela at inaasahan po natin na any moment from now ay Tama po ma'am, kahapon po tutulak na po PNP yung received a copy of the order directing the si PNP Alice Guo to papunta po sa Valenzuela. Transfer and turn over the custody of Alice Guo and 14 others doon po sa Pasay sa naglabas po kasi na nakasampa po sa RTC Valenzuela at arrest warrant naasahan po natin na any moment from now hindi lamang po si Alice kahapon Guo po yung na PNP yung received a copy of the order kaso directing the na PNP to qualified human transfer trafficking and and turn turn over the custody of Alice Guo offense po. So hindi lamang po si Alice Guo yung sinampahan po ng kaso base po dito sa hawak ko po na order ay si Alice Guo and 14 others po. So may utos po ngayon ang RTC Pasig po para ilipat po si Alice Guo sa Pasig female dormitory po. anong mangyayari? Ililipat po ba siya? Kailangan susundin po natin yung order po ng courts po. So we are also awaiting kung ano po yung magiging disposition po ng Valenzuela today po during their arraignment and pre-trial kung maglalabas din ba ng commitment order with respect doon po sa kasong isinampa sa kanya sa Valenzuela. But since ito po ay may order na po ang Pasig RTC ay we will honor this court order po. So as soon as matapos po itong arraignment niya po na nakaschedule ay susundin po natin itong order sa atin na na-receive ng PNP yesterday po. Ma'am, ibig sabihin, pag naglabas itong Valenzuela, which is bailable naman yung kaso niya. So after Valenzuela, ma'am, kung susundin ng PNP yung Pasig, direction niya na ba siya doon sa Pasig? Kahapon po natin na-receive itong order po ng Pasig. So most likely, katulad ng ginawa po natin doon sa mga kasamahan po ni Kibuloy after their hearing po doon sa Pasig, ay binalik muna natin sila dito para makuha po yung mga gamit. And dumaan po sa proseso, kailangan din po kasi nga magsagawa ng mga medical examination, physical examination ng PNP prior turnover po. So ganun din po ang magiging procedure po dito kay Alice Guo bago natin siya i-transfer sa Pasig, probably today po yan. Ma'am, pardon my ignorance po. Kung mali po ang commitment order ng Valenzuela RTC is taliwas doon sa commitment order ng Pasig RTC, ano mga ito? We have to give priority po doon sa kaso na non-bailable po. Pwede naman po siyang mag-bail po doon po sa kaso niya. In fact, she can do that pag nandun na po siya sa Valenzuela ngayon. But again, nauna pong mag-issue po ng commitment order ang Pasig. Yes po, kung maalala niyo po, ganyan din po yung naging case ni na Apollo Kibuloy and 5 others po na kung saan nag-issue ang Quezon City, nag-issue din po ang Pasig. Then we have to take cognizance of the fact na yung mga kasong non-bailable po, yun po yung ating ipa-priority because we don't want to run the risk na makapag-bail sila at mawala na naman po. At in fact, dito sa case po ni Alice Guo, nauna pong mag-issue ng commitment order ang Pasig RTC. So yun po yung mag-uhul po. So every time magkakaroon ng hearings or sa court ko, paano si Senate? Ang Congress and Senate po has to request the courts po. Palagi po yan, regardless kung saan po siya sila nakadetine, whether sa PNP or sa BJMP, they have to course through the courts and the courts will issue orders directing kung sino man po ang unit na may custody po sa mga individual po na ito para dalhin po sila at i-transport papunta at pabalik po ng jail. So, ma'am, kung hindi, kailangan nyo kumarap sa Senate or Congress hearing? Jail, Pasig jail na po ang magdadala sa kanya. Hindi na po ang PNP kasi wala na po siya sa custody natin. Kung kinakailangan po na mag-provide po ng additional personnel augmentation po sa BGNP and we are ready to do that. And nangyayari naman po before yan, nagre-request po ng BGNP ng police assistance for maintenance transport po ng mga high-profile individuals po. Wala pa akong alam with respect dyan sa motion for reconsideration because remember, this is the first time na haharap po siya sa korte and we don't want to preempt po ano yung mangyayari po sa
mamaya po. Ongoing pa rin po yung validation, but we are not at liberty to reveal kung ano po yung update po dyan, so as not to complicate kung ano po itong mga investigation na sinasagawa po natin. But then again, there is an issue or there is an order issued by the RTC Pasig. We have to honor and follow this order po. Kung magpo-file po sila ng motion for reconsideration, unless and until the court will issue a subsequent order holding in abeyance po yung transfer niya po sa Pasig RTC, ito po yung susundin po natin. Mailipat po siya sa Pasig City Jail po. Marami siya sa sinabi niya na kilala naman Ang sinasabi po niya ay, if I remember it right, I was also monitoring po the hearing, ay mga foreigner. And itong mga foreigner po na ito ay sinasabi pa rin niya na wala naman dito sa Pilipinas. So, for consideration ng threat assessment, so wala dito yung nagte-threat po sa kanya. But then again, sabi nga natin, kung ito ay ipa-file nila formally sa courts to request for her continued stay dito sa PNP, then we will have to respect po kung ano magiging desisyon po ng court po. What we confirmed sa inyo po ay yes, meron po tayong individual na hawak po ngayon na sinasabi na siya ay dating miyembro di umano ng Angel of Death, at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Kibuloy, at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation, at hahayaan natin ang korte ang magdesisyon kung ito ba ay may mga pasihan tayo na isasabit sa korte. But yes, meron pong individual na may mga ipinahayag po na mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima, at sinasabi nga siya may mga specific na cases siyang ibinigay, but sa ngayon hindi mo na po pwede nating maibigay. Unang-una, so as to protect his security and of course yung safety ng kanyang pamilya. Okay, so talaga po yung pinapa-verify ng Davao City Police Office ng mga alleged. I don't have the official copy of the verification made by Pro 11 with respect doon sa mga names na isinabmit nila sa FEO for purposes of determining kung ito bang mga pangalan na sinasabi ng mga miyembro ng Angels of Death ay may mga hawak o at least may mga hawak siya at nakaregister na mga baril under their name po. But initially, ang sinasabi po ay based sa initial verification, some of the names ay mayroong mga baril na nakaregister under their names po. At yan po yung i-verify natin. In the absence of the official report po na hawak natin, I cannot confirm kung ilan o sino-sino dito yung sinasabing may mga pag-aaring baril po. Ilan po ang hawak kayo ng pulisya na nagpakilala ng dati? As of now po, yung kausap po ngayon ng ating mga operatives po at ating mga investigador ay may isa po. However, may mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin face to face yung mga sinasabi pa niya. Iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Well, we have to vet at validate and verify kung itong tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala. But based sa kanyang revelations at may mga nagpatutuo na itong tao na ito ay talagang dating miyembro. At siya mismo, kinoconfirm niya, he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Kibuloy.
I don't have the copy ng listahan, but again, we don't want to give the names yet for now. I hope you understand na takot din to, apprehensive din siya. Ay hindi ko pa kasi nakita yung official na sinasabi ninyo na pinadala sa FEO po. Alam mo, kausap ko po si General Torre kanina before po sa inyo humarap na ay kinonfirm niya na may hawak na po ang PNP na individual at meron pa sila ngayon na haharapin ng mga individual pa na magko-corroborate dito sa statement na ibinigay ng individual na hawak ngayon ng PNP. Officer Robinson, yung mga videos daw ng mga babae mga sa protest, inahalok ko rin sa ilang mga kaibigan ni Kibuloy. Tapos minention pa sa former President Rodrigo Duterte. Hindi rin ba bang ako nag-iimbestigahan? Lahat po yan, sir, ay iimbestigahan po natin. Ang nangyayari po kasi ngayon, magmula po ng mahuli po si Apollo Kibuloy ay marami na pong lumalapit sa atin at patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na mayroon pong information at nalalaman sa mga illegal activities di umano na nangyayari dyan sa loob po ng KOJC compound, particularly yung mga nabiktima at di umano ni Apollo Kibuloy at mga ginamit na mga tao para manakit or mangharas dito sa mga posibleng lumalapit sa atin. Patuloy po yung ating apela, huwag po kayong matakot at tutulungan po kayo, hindi lamang po ng PNP kundi yung buong sangay po ng ating gobyerno ay handa po kayong tulungan at proteksyonan po. Pero may gusto sinasabing mga allegedly na kinabang na friends ni Kibuloy doon sa mga babae. Ano ba rin napunta nila sa first deal na? Well, kung totoo man po ito, ay gusto natin kuhanin yung official na sworn statement itong mga nagpahayag kasi sabi nga natin, iba yung allegation, iba naman yung i-convert natin itong mga allegations na ito into a sworn statement for purposes of supporting kung ano man po yung mga pwedeng isang pa nating kaso dito kasi this is a very serious allegation at kailangan natin at sinasabi nga nitong individual na to na mismong mga biktima na ipinasa di umano sa mga kilalang personalidad ang kailangan natin kuhanan ng statement kasi kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow baka hearsay pa lamang. Pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga partikular na tao po na ito ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. Wala po akong any information kung meron na pong nag-reach out po sa ating Pangulo. Again, all our efforts right now will depend sa lahat po ng mga pumapasok na information po ngayon, sa lahat po ng sinasabing naging biktima, sa lahat po ng mga sinasabing ginamit para mag-inflict po ng any harm. In fact, according dito sa isang hawak po natin ngayon ay sinasabi niya ay he was part of this group at kinukonfirm niya na sila yung in charge, yung grupo na ito, yung in charge para mag-inflict ng mga corporal punishment doon sa mga miyembro na hindi sumusunod di umano sa mga utos ni Apollo Kibuloy, particularly itong mga pastoral na di umano ay inaabuso ni Apollo Kibuloy. Subalit sa ngayon nga, dahil nga nahuli na natin, nasa hospisya ng PNP, ay isa-isa na pong lumalabas itong mga sinasabing na nabiktima po. Mabigat po ito. Ito ay papasok na po sa qualified human trafficking and sex trafficking na po ito kasi kung totoo man na talagang ino-offer niya itong mga bata na ito sa mga individual regardless of his or their stature po, this will qualify as sex trafficking na po. Hospital arrest motion. Wala pa po ma'am dahil kausap ko kanina yung legal officer ng HSS as well as yung director po ng health service. I think today po ay nakatakda po nilang isubmit yung official medical findings po nila na isinagawa po kay Pastor kay Apollo Kibuloy po. At ang magiging proseso po noon ay bibigyan po natin ng
kopya yung mga prosecutor po ng DOJ at isusumiti po yan formally and officially po sa korte. And then let us wait kung mag-i-issue po ang korte po ng hearing on that matter po. Otherwise po, mag-i-issue na lang po ng order ang korte at kung ano man po yung magiging ano man pong order ang i-issue po ng korte ay yun naman po ay i-honor at i-respeto po ng PNP. Pero kung gusto siya Everyday po ay kinukuhanan po siya ng BP at check po siya ng mga nurses na naka-duty po sa custodial facility, and so far according po sa chief po ng custodial, he is doing okay naman po. At binibisita din po siya ng kanyang personal physician. Today po I was informed na nandun po ngayon yung kanyang personal physician. Ma'am, reacts lang po dito sinabi niya, in former PNP chief as relation po yung party statement. Paano meron po dito sa statement ni Chief PNP investigated 24 former chief PNP? Why investigate these 24 former CPNP when Pogo only started legalized during those time? I think the PNP should immediately rectify their sweeping statement to leave here to this former chief PNP. Remember sir, nung magsalita sir si General Villanueva, very sweeping yung statement niya at lahat ng former chief PNP ay apektado po dito kasi hindi naman po niya sinabi na yung former chief PNP na ito ay nag-serve during the time po ng present administration and even previous one. So sabi nga natin, that was really, the statement was really unfair for those 24 living former chief PNP. So we will not be limiting our investigation dito lang po sa mga chief PNP na nag-serve during the time ni dating Pangulong Duterte o even sa current administration kasi ganun po ka-sweeping yung sinabi ni General Villanueva. And in fact, the CIDG already got in touch with him and I understand in the coming days po ay magkakaroon po ng official na pagpupulong po para linawin kung ano po yung naging statement po niya kasi very sweeping sinasabi nga po niya rumors lang po ito, but again rumors has no evidentiary value kapag hindi po ito na substantiate via sworn statement or even other evidence po. But again, we respect po yung sinasabi po ng ating dating chief PNP, but on the part of the PNP we really cannot limit to former chief PNPs that served during the height of the Pogo because again lahat po sila apektado ito pong 24 na living chief PNPs, and again it would be unfair kung hindi natin dilinisin ng mga pangalan po nila, and like we said yesterday, they are in the best position to defend themselves at hindi po ang PNP ang magde-defend po sa kanila kasi these are all capable senior officer and they can readily defend themselves po. But on the part of the PNP, yung ating pong investigation would at least this is our way of really determining sino ba talaga ang may sala para linisin din natin yung mga pangalan ng lahat ng mga chief PNPs na sinasabi kasi walang pangalan, walang duration kailan ito nag-serve as chief PNP. So every senior officer nag-serve as chief PNP, they are all suspects. So also unfair din sa kanila at sabi nga ng ating chief PNP, we are not happy. Hindi happy yung PNP in the sense na hindi lang yung integrity na erode yung trust and confidence ng mga kababayan natin after hearing na possibly isang former chief PNP dip his fingers dyan po sa Pogo po, claiming na tumulong sa pagtakas and worse ay receiving monthly payola. So if this is there is a pinch of truth dito sa sinasabi niyang chismis ay this will not only affect the PNP but this is also a cause of security, national security. Just can imagine a former chief PNP dipping his hands in Pogo. So hindi po pwedeng ipagwalang bahala ito ng PNP. I understand there's already communication made between the CIDG and PAGCOR, particularly General Villanueva po. I understand, sir, there's already a meeting set up between the PNP, CIDG, and the PAGCOR, particularly General Villanueva. But as to the specifics, I don't have it. Kung sakaling mapatunayan, for example, what will happen to Well,
if General Villanueva cannot substantiate his revelation, although sinasabi nga niya, he's very vocal nung sinasabi niya, these are all rumors na naririnig sa intelligence community. But as senior officer, as a former official of ISAP, he should have known better na at least yun lang naman yung stand ng PNP na if these are only raw information, this should not have been shared in public without backing up his claim po. Kaya nga unfair nga po dito sa 24 former mga chief PNPs na nag-serve because all of them will be dragged into this issue po. Not only those serving prior sa ating current chief PNP and even do sa previous administration. So lahat na nag-serve ng former chief PNP is a suspect in this issue po. Pinag-aaralan po yan ng ating mga PNP lawyers if we could initiate a complaint against him po. So all those things will be considered kung siya ba ay nabigyan ng immunity. Again, we have to stress one thing po. Let us not shoot the messenger. Baka naman po kaya niyang i-back up po itong kanyang mga statements. So open po ang PNP. Like we said nga po, ang sinasabi ng PNP, yes, we are not happy because nag-drag yung buong organization. But at the same time, we are open to collaborate with PAGCOR and assess and ask from him. Baka naman merong pinagbabasehan ito. So sama-sama nating i-detalye, sama-sama nating imbestigahan ito. And if we will establish enough proof that would stand the scrutiny of the court, then the PNP is willing to file a complaint against anyone, even if it means filing a case against a active or even retired PNP officer. Without giving specifics, we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque, but we really cannot tell kung saan po yan because baka it might hamper doon sa efforts po natin. And lahat po ng information po na nare-receive po ng PNP is being coordinated po sa Congress Sergeant at Arms because remember, they were the ones who should be implementing this arrest order. Ang PNP lang po will be limited in providing security. But just the same, ang PNP po ay tumutulong na rin po sa pag-validate ng information on the possible whereabouts po Attorney Harry Roque. And we keep on appealing to him to respect this process. But anyway, he is a lawyer. Alam naman po niya yung kanyang mga legal remedies. He can question the jurisdiction of the Congress and he even question how the proceeding is being conducted by the Congress. But then again, at the end of the day, he is a lawyer. We should know that nobody is above the law and we should respect these court processes and even processes na ilalabas po ng Congress po natin. As per CID yesterday, It is being validated po. Yun po yung sinasabi ko kanina na there are informations coming in na that should be vetted and validated at without giving too much details po kasi for sure baka nag-monitor din po siya mismo or yung ibang mga kilala niya. And we also would like to remind dun sa mga nakakakilala at posibleng nagkakandong at tumutulong kay Harry Roque, they may be facing criminal charges once proven na alam nilang pinaghahanap na po si Attorney Roque and yet they are providing aid to evade this process po. PNP Western Visayas Director Bernardo Diaz and Rescue Coordinator ng Solis Bangman ng Bimay Garden First time kong narinig po itong mga revelation kahapon at makikipag-ugnayan po ang PNP. Again, lahat po ng lumalabas na information ngayon are all subject for validation and verification. So itong mga nagsasalita po, ito pong si dating mayor ng Mayor Jed Mabilog, pati na po yung dating mayor po na si Mayor Osmeña po, ay makikipag-ugnayan po ang PNP po to shed light on this issue at kung meron pong mga ebidensya. Then again, lagi nga sinasabi ng PNP, wala tayong titignan na kulay, wala tayong titignan na affiliation dito at we will remain apolitical and biased sa mga desisyon na gagawin po natin in the coming days.
lalong-lalo na po yung mga individual na maaaring sampahan po ng kaso.